Hindi po aksidente na ipinanganak tayo sa henerasyon ito. Hindi po aksidente na ikaw yung naging ama ng anak mo o ikaw yung naging ina ng anak mo. So, kahit yung trabaho mo hindi po yung aksidente, maging yung ministry mo, hindi aksidente. Maging yung mga tao sa paligid mo, hindi po yan aksidente. May dahilan po ang Diyos kung bakit ikaw ay narito sa panahon ito. So, ang Diyos po may misyon para sa atin. Sabi niya po kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago pa kita inanyuan sa tiyan ng iyong ina, ay kilala na kita. At bago ka pinanganak, itinalaga na kita. Ginawa kitang propeta sa mga bansa. So yan po yung katotohanan mga kapatid. Bago pa tayo magkaroon ng pangalan, may plano ng Diyos sa atin. Bago pa tayo matuto magsalita, may layunin na siya para sa atin. Bago pa tayo matuto sumabak, alam na ng Diyos kung saan tayo dadalhin. Bago pa tayo huminga sa mundo, may misyon na nakakalaga sa buhay natin. So, hindi po tayo produkto ng pagkakataon, tayo pa ay bunga ng layunin ng Diyos. Maganda po ang plano ng Diyos sa atin. Hindi po katulad ng maraming tao na naging abala sa buhay nila. Pero hindi lahat ng pagiging abala, ibig sabihin po niya, naging makabulan po yung buhay nila. May mga taong buong buhay na ng trabaho, pero nakalimutan po nilang kalagaan naman ng pamilya. May mga taong nag-ipon ng maraming kayamanan, pero walang naakay kay Kristo. Yan po yung masakit mga kapatid. Kapag tayo, hanggang ngayon, wala pa rin tayo naakay kay Kristo. Wala pa tayo may pagmamalaki. Isang legacy. So, may mga taong naging matagumpay sa negosyo, pero naging bigo sa kanilang pananampalataya. So, mga kapatid, hindi po tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo naging kaabala. Tatanungin niya tayo kung naging tapat pa tayo sa misyong ipinagkatiwala niya sa atin.